Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Well, I'm sure na hati talaga ang mga Pilipino sa usapin na ito. Ito yung bangayan ngayon ng Santo Papa, si Pope Leo XIV. At ang presidente ng Amerika, walang iba kundi yung idol natin, si Donald Trump. At mayroon naman kasing itong lumampas na sa limit si Pope Leo eh. Di ba merong separate na ano yan na estado ang simbahan at ang politika. Nagdidikta na si Pope Leo dinidiktahan niya na si Donald Trump Yan yung hindi na maganda. Ang simbahan ay espiritual. Di ba dapat ipagdasal ng Santo Papa ang mga isipan ng mga world leader na yan. Dapat ipagdasal niya na sana humupa yung mga puot at papasok yung espiritu ng the Holy Spirit sa mga utak. Doon kay Kamini na isang demonyo, dapat papasok doon ng Espiritu Santo. Di ba? Ipareho ang tingin niya sa kay Ali Kamini at saka kay Donald Trump, pareho ang tingin niya. At hindi lang yan, parang mas kumikiling siya kay Ali Khamenei sa mga terorista. Itong Santo Papa na ito. Kumikiling siya sa Hamas, kumikiling siya sa Hezbollah, kumikiling siya sa IRGC. Balikan natin yung nangyayari sa Israel noong nakaraang taon. Minasakir yung mga nagparty ng mga Israelites ng mga Hamas. Nire-rape ang mga babae. Walang imik, wala tayong narinig kay Santo Papa. Ngayon, nag-revenge si Netanyahu. Binumba ni Netanyahu ang Hamas, ang Gaza. Marami ang nadidbol na mga terorista. Nag-umpisa ng magsalita ang Santo Papa. Parang ayaw niyang bumbahin ni Netanyahu ang mga terorista na nag-murder, kumidnap ng mga Israelites. Nakalimutan niya na yata ng Santo Papa na ang mga Israelites ay chosen people of God sa Exodus, di ba? Hindi yata nabasa ng Santo Papa na ito ang Exodus kung sino yung mga tao na yun na pinili ng Diyos na maglakbay at hanapin ang Promised Land, at yan ang Israel. Parang nakalimutan ng Santo Papa na to Baka ito na yung sinabi sa Biblia na mayroong Antichrist na uupo diyan sa Roma, sa Vatican. Isa sa mga Santo Papa, pero hindi natin alam kung sino. Di ba mga kababayan? Bakit anti-Israel siya? At bakit anti-American siya? At bakit doon siya kumikiling ng madidbol si Ali Khamenei at saka mga kasamahan nito ng mga terorista na ang daming pinapatay, 1 million na ka-Iranians ang pinatay nitong Ayatollah regime na ito. Tapos doon pa rin siya kumikiling. Ayaw niyang bumbahin ni Donald Trump ang Iran. Ipinipili naman yon ni Donald Trump. Hindi naman yung binubomba ni Donald Trump ay yung publiko. Pinipili lang yung mga kampo ng IRGC, underground ng IRGC. Pinpointed yan Sabi nga ni Donald Trump, huwag ka nang magsalita dyan, Pope Leo, I don't like you. You don't know about military. You don't know about war. Ang dapat kasi sa kanya, sabi nga ni Vance, J.D. Vance, Vice President, na dapat doon lang siya sa simbahan, magsalita siya ng spiritual, hindi siya magkikialam sa katulad nito, gera, tsaka politika. Ang sa akin lang mga kababayan, bakit doon siya kumikiling sa mga terorista? Mas naawa pa siya na binumba ang mga terorista kaysa nagmasakir yung si Ali Khamenei ng 36,000 mahigit na mga protesters sa Iran nung nakaraan na 2 buwan. Di ba? Mayroong mga Kristiyano doon na Iranian at mayroon ding mga Sunni Muslim na pinagbabaril nitong mga alagad ni Ali Khamenei. Wala siyang imik, wala siyang nakita. Tapos ngayon ang binumba ng Israel at Amerika si Ali Khamenei, nadidbol si Ali Khamenei kasama ang kanyang mga officials. Diyan na siya nagsabi na
hindi maganda ang pag-atake sa Iran ng Amerika. Bakit nasabi niya yun? Okay, so mahaba na itong nasabi ko. Atin nang puntahan ang balita ngayon. Ito'y courtesy ng ANC Digital News Channel. Okay. President Trump places Pope Leo in his crosshairs after the American pontiff criticized the U.S.-Israeli war on Iran. Trump calls the Pope weak and terrible. Pope Leo says he won't debate with Trump but will keep on speaking out against the Middle East war. Trump? Sabi niya, I won't debate with Donald Trump. Eh, siyempre, wag kang makipag-debate. Spiritual leader ka, hindi ka politika, hindi ka politiko. Diba? At wala kang alam about sa giyera. Si Donald Trump ngayon ang nagpulis sa buong mundo. Walang matapang, walang kumilos para sugpuin itong demonyo na Ali Khamenei, kundi si Donald Trump lamang. Lahat ng presidente ng bansa, even sa panahon ni Biden, ni Obama, lahat sila takot sa Iran. Ang NATO takot sa Iran, ang Russia takot sa Iran, ang China takot sa Iran. Lahat takot sa Iran. Walang nakapagsabi sa Iran na, oops, sumubra ka na, nagmasakir ka na ng 1 million katao. Lahat puro Iranians. Maganda ba yun? Na 1 million parang Hitler, di ba? Tapos hindi niya binatiko si Ali Khamenei. Inaalala ko tuloy na maraming bading na Santo Papa eh. Baka magkaibigan ito ni Ali Khamenei noon. Baka pugi si Ali Khamenei, no? Mga kababayan, ako ay may respeto ako sa Santo Papa. Kapag Santo Papa na hindi magkikialam sa ganito. Kaya nga, nagpapasalamat tayo kay Trump dahil matigil na itong pag-hijack ng ekonomiya nitong Iranians ay RGC. Hinijack nilang economy. Kaya ngayon nagbiglang skyrocket yung mga presyo. Dahil yan sa kinontrol nila ang Hormuz. Ngayon na kinontrol naman ni Donald Trump ang Hormuz. Si Donald Trump na mismo ang nagkontrol para hindi na makapagbenta pa ng gasolina ang Iran para wala na silang panggasto sa giyera. Nagalit na naman ang Santo Papa, ngak na naman. At ang pinaparinggan si Donald Trump palagi. Ang sa akin lang, bakit ayaw niyang pakinggan na ayaw siyang magparinig, ayaw siyang magsabi ng masama sa IRGC. Yun lang naman. Bakit hindi siya magsabi ng masama sa Hezbollah? Sa Hamas na nagmasakir sa mga Israelites? Diba? Sa Houthi, bakit ayaw niyang magsalita ng masama? Tapos nagsalita pa siya ng masama kay Donald Trump. Si Donald Trump ang malaking impluensya kung bakit naibuto siya sa Vatican eh. Diba nung bumisita si Donald Trump sa Vatican bago ang butuhan? Yun na yung hudyat na ang piliin ay isang Amerikanong Santo Papa. Kaya Amerikano to eh. Si Pope Leo, ano bang middle name niyan? S yata eh. Alam niyo na kung ano yung S. Tsaka ang kanyang tunay na apelyido yata, D. Diba? S tsaka D. Hindi ko nagustuhan eh. Tinulungan siya ni Trump na maluklok siya diyan sa Vatican dahil siya lang ang nag-iisang Amerikano na nagiging Santo Papa dahil yan kay Trump nung bumisita si Trump nung eleksyon ng mga Santo Papa. Nanalo isang Amerikano dahil kay Trump, dahil si Trump ay napakalakas ng impluensya niyan. Tapos ngayon kinontra niya si Trump, pareho silang Amerikano. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, pareho kayong Amerikano, kinontra mo. Ang ginawa ni Trump ay para sa demokrasya, para sa kabutihan. Yung kalaban ay mga demonyo, di ba? Ang balak, apocalyptic vision yung kay kay Ali Khamenei. Gunawin niya ang mundo gamit ang nuclear. Unang gunawin niya Amerika, andin NATO, andin kung sino-sino pa nagugunawin niya. At siya ang maghari, ilalo na yung Saudi Arabia, yan ang kanyang nemesis. Pinakakalaban ni Ali Khamenei, Saudi Arabia gustong agawin yung oil refinery diyan, pati ang Qatar. Kaya tinitira nila ngayon ang Qatar at Saudi ng mga ballistics.
Dahil utos yan ni Kamini sa mga naiwan na IRGC ngayon. Okay, so balik tayo. Ano pang sinasabi dito ni ni Donald Trump at ni Pope Leo? More details in this report. U.S. President Trump is More details in this report. U.S. President Trump is opening a new front in his latest round of verbal attacks, this time taking aim at the Vatican. Over the weekend, the president unleashing a series of criticisms targeting Pope Leo XIV, labeling the first American-born pontiff weak and terrible. The comments follow the Pope's growing criticism of the U.S.-Israeli war on Iran and his calls for more compassionate immigration Compassionate ba yung policies. tinitira mo yung Amerika? Tinitira mo yung presidente ng Amerika. Pareho kayong Amerikano eh. At saka naluklok ka dyan, dahil kung wala si Trump, hindi Amerikanong magiging Santo Papa ngayon, mga kababayan. Siguradong European. European palagi yung naging Santo Papa eh. Dahil nandyan si Trump, malakas ang impluensya ni Trump, ibinuto ang isang Amerikano kasi gusto ni Trump, Amerikano ang magiging Santo Papa para magkabayib sila, di ba? Kung anong desisyon ni Trump, basbasan siya ng Santo Papa na okay, pagbutihin mong gira mo sa mga demonyo. Dapat ganoon. Hindi yung, oy Trump, wag mong bombahin ng Iran. Kasi kaibigan ko si Ali Khamenei. Boyfriend ko siya noong pa ako, binata, itong teenager pa, di ba? Baka ganoon eh. Alam niyo mga kababayan, ang dami-daming bakla sa mga Santo Papa at mga cardinals. Wag lang kayong magalit ha. Kahit yung idol ng mga DDS, si Digong nagsabi niyan eh. Na maraming bakla eh. Totoo talaga yan. Ngayon wala naman sana akong masamang sabihin tungkol dito sa Santo Papa. Siya yung nangunguna eh. Palaging ngak-ngak na ngak-ngak ngayon siya. Ang dami niyang video, ang dami niyang balita. Kaya nga narito sa ANC Digital Channel eh. Nandun pa rin sa ibang mga istasyon sa labas ng bansa, palaging Santo Papa, Santo Papa, Santo Papa. Katoliko lang naman ang naniniwala diyan. 'Di ba? Ako Katoliko ako. Pero hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Alam kong mayroong mga lihim yan na mga tinatawag na mga the dark side of the Pope, dark side of the priest. Mayroong ganyan eh. Nakatago lang yan eh. Mga kababayan. Ang daming lihim ng Batikan na madilim. Siyempre, pinapalabas na malinis, di ba? Malinis sila. Pero, merong dark side yan. Ngayon, ang akin lang, Amerikano si Pope Leo, Amerikano si Trump. Ang layo-layo ng Iran, IRGC terorista, ano pa? Hijacker, pirates, di ba? Namimirata eh. Tapos doon pa kumikiling si Pope Leo. Kaya yun lang ang akin. And then Israel, imbis na sa Israel siya dahil makadiyos na mga tao, pinili ng Diyos ang Israel, doon pa rin siya kumampi sa Hamas at sa Hezbollah na mga golden child ito, proxy ito ng Iran ni Ali Khamenei. Kaya nga ako'y nagduda na si Ali Khamenei at ito baka may relasyon eh. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Mabait siya kay Ali Khamenei. Pero kay Donald Trump, ayaw niya eh. Kasi ayaw siya patulan ni Donald Trump. Kasi si Donald Trump, galit yan sa mga, sa mga itong LGBTQ. Sinabi yan ni Trump na balik na tayo sa pagiging Kristiyano, walang bakla, walang tumboy. Sinabi yan ni Trump. Galit si Trump sa mga ganyan. Kaya siguro galit din itong si Pope Leo kay Trump. Dahil ganun siya, di ba? 90% ng Santo Papa bading eh. Kaya nga nagpari yung iba, yung mga kardinal nagpari kasi mga bading yan. Meron silang identity crisis. Tinatago nila and then para hindi sila mapahiya ang kanilang pamilya, pumasok sila sa pagkapari para hindi malaman na bading. Hanggang nakarating sa kardinal, hanggang nagiging Santo Papa at nakatago yung pagiging bading. Pero hindi ko sinabi na bading si Pope Leo ha. Karamihan sa pari bading. Yun nga ang sabi ni Digong eh.
Mga kababayan, kaya huwag niyong galitin si Trump, Santo Papa. Ang ipagdasal mo, Pope Leo, ipagdasal mo na maliwanagan ang isip ng magkabilang panig. Dapat patas ka. Dapat, kahit ipagdasal mo yung mga demonyo, dapat nga ang ipagdasal mo, Amerika lang eh. Tsaka yung mga pumapanig sa demokrasya, dapat yun ang pinagdasal mo, hindi eh. Pinagdasal mo na hindi matamaan ng bomba sila Ali Khamenei. Ay nako. Ako gusto kong nasa gitna lang ako ng Santo Papa at ni Trump eh, pero hindi pwede. Mga kababayan, kasi iba ang isip ni Pope Leo eh. Doon talaga siya kumampi sa Iran. Doon siya kumampi sa Hezbollah. Doon siya kumampi sa Hamas. Iniwan niya ang Israel na chosen people of God. Iniwan niya ang Amerika na mga Kristiyano. Doon siya sa mga terrorist. Doon siya sa mga extremist. Doon siya sa hinahijack ang Hormuz. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng problema sa ekonomiya. Okay. Dito pakinggan natin kung anong sinasabi nitong Pope na to mga kababayan. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says... We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. Capabilities sa Iran. Sinabi pala yun ni Pope Leo, yun sabi ni Trump eh. Kaya sabi ni Trump, I don't like Pope Leo, I don't like. In-endorse nga niya noon sa eleksyon ng mga Santo Papa. Kusang pumunta doon si Trump sa Vatican para iparamdam niya ang suporta niya kay Pope Leo dahil Amerikano ito. Pero ngayon, imbis na Amerikano, hindi siya pumanig sa Amerika, pumanig siya sa Iran. Mga kababayan. Okay, so ako noong una, fans ako nito kasi Santo Papa eh. Pero ngayon na nagsalita siya kontra sa mga Amerikano, kontra sa Israelites, kontra sa Kristyanismo. Kontra niya ang Kristiyano kasi doon siya pumanig sa ano bang tawag diyan na klaseng Islam, extremist Islam Doon siya pumanig Ibig sabihin anti-Christian siya. Anti-Catholic siya. Di ba kasi hindi siya pumanig sa mga Kristiyano Ang Amerika Kristiyano. Ang Israel hindi ang Kristiyano kasi hindi naniniwala kay Kristo, naniniwala sa Diyos, kay Yahweh. Pero sila ay mga chosen people of God, ang Israel. Ngayon, bakit hindi pumanig doon ang Santo Papa na ito? Hindi pumanig sa Amerika ng mga Kristiyano. Doon siya pumanig sa mga terrorist, which is Islamic. Di ba? Mga kababayan. Sa panahon ng krusada, sino bang magkalaban? Sa krusada noong 12th century nila King Arthur. Ang kontra nila King Arthur ay mga mga Turkish, mga Turks. Ang mga Turks ayan yung mga nasa Middle East ngayon. Ngayon yung krusada, gumagamit yun ng espada Sa panahon ngayon yung mga espada, yun na yung mga nuclear bomb. Sino bang nag-utos ng krusada? Hindi Santo Papa at saka Bishop noon. Di ba? Mga kababayan. Kaya itong Vatican, noon pa yan, ang history ng Vatican ay mayroong dark areas, mayroong gray areas, malabo, mayroong ang tinatawag na the Black Pope. Malabo ang Vatican, mayroong parang mafia diyan sa Vatican. Kung maniwala tayo ng Diyos, pumunta tayo sa bundok, magdasal tayo doon, katulad sa ginawa ni Moses. O kaya pumunta tayo sa simbahan na walang pari, magdasal tayo doon. Pero, ang maganda talaga, pumunta ka ng lugar na tahimik sa itaas ng bundok. Yun ang ginawa ni Kristo noon, di ba? Nang magdasal siya.
Pumunta siya sa Garden ng Getsemane. Si Moses, ganun din ang magdasal siya, umakyat siya sa Mount Sinai. Nag-iisa, nakipag-usap sa Diyos. Yun, mga kababayan. So ito, narinig na natin si Trump, pakinggan natin ang side ni Pope Leo. In his comments aboard the People's Flight to Algiers, the Pope directly addressed the president's attempt to politicize the church. In his comments aboard the People's Flight to Algiers, the Pope directly addressed the president's attempt to politicize the church. I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political, politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. To put my message on the same plane as what the president has attempted to do here, I think is not understanding what the message of the gospel is. And hard to hear that, but I will continue on what I believe. Ayan, so madness of war, Despite the madness high-level of Donald friction, the Trump. Pope told Reuters he will Pero continue hindi to niya speak sinabi out na madness loudly itong against mga what he terorista. calls the madness Diba? of Sino war. bang unang pumatay ng 1 million? Ali Khamenei. 1 million na lahat nang namatay magmula nang umupo siya noong 1980s. 1 million nang napatay niya na mga Iranians. Sino bang demonyo? Si Trump, ilan ba ang namatay diyan sa bombing sa bombing diyan sa Iran? Inasa pa yata 3,000 pa yata Tapos si Ali Khamenei 1 million na. Tapos doon siya pumanig. Ngayon ito kalimutan natin yung sinabi ko. Ito yung maganda, sinabi niya, ipagdasal niya. Ipagdasal niya na mahinto, matigil, at nanawagan siya kay Trump na itigil ang pagbomba. Okay, nandun na tayo, itigil. Ngayon kung itigil, anong mangyari? Di ba? Titigil ba ang Iran? Kung titigil si Trump, magsitawanan ang mga IRGC na, Amerika, natalo namin. Lalong dumami yung gagawin nilang nuklear. Di ba? At baka ang Vatican ay padalhan din ng isang nuclear bomb. Kasi kalaban ng Vatican ang kalaban ng IRGC ng mga Islamist na ito na terrorist ang ang Christianity. Di ba? Baka ang Vatican pasabugin din. Kung wala nang makapagpigil pa sa Iran, kung wala si Donald Trump, ano na lang ang mangyari sa mundo? Hindi na unawaan ng Santo Papa Ito'y battle between the good and evil. Ito'y gera ng liwanag at dilim. Saan ba tayo papanig? Dapat mamili tayo. Ako sa liwanag ako. Katoliko ako pero Kristiyano ako. Christian. Mga kababayan. Itong Santo Papa parang hindi ata ito Katoliko Pero leader siya ng Katoliko. Di ba kasi pumanig siya sa terorista Yun lang naging masama ang isip ko sa kanya dahil bakit pumanig siya sa terorista? Okay lang kung terorista na walang pinatay na milyon. Milyon Ang kay Ali Khamenei. Di ba? Walang mga kasalanan, nagprotesta lang, pinagbabaril. Bakit hindi niya tuligsain si Ali Khamenei? At ang IRGC at ang anak nitong bakla dahil bakla ba din siya? Mga kababayan, no? Baka ganun. Ganun. Naku. Hindi ako magsalita ng masama kung hindi siya nangunguna Patigilin niya si Trump sa pagbomba, anong mangyari? Manalo ang IRGC. And then kapag manalo sila, hawakan nila ang mundo. Di ba dahil sa pananakot ng nuclear? Hawakan nila ang Hormuz, kontrolin nila ang langis ng mundo, sila ang magbinta ng langis, di ba? I-comment na lang mga kababayan anong masasabi niyo, basta isipin niyo muna, wag muna kayong magalit sa akin. Tayo nakipaglaban ng demokrasya, nakipaglaban tayo sa pagiging Kristiyano. Ang kalaban natin ay mga demonyo na terorista. At saan ba tayo?
Di ba? Itong Santo Papa, tinitingala natin yan na leader ng Katoliko, leader ng relihiyon, pero doon siya kumikiling sa kalaban ng Katoliko, kalaban ng Kristiyano, ng mga terorista. Mamatay tao, hindi naniniwala sa Diyos. Iba ka doon din ito kumikiling kay Xi Jinping na walang Diyos. Di ba? Mukhang nagkamali yata tayo ng binuto. Mga kababayan, yun nga ang sabi ni Kristo ng Diyos na si Satanas ay bababa sa lupa at din magsuot ng disinting kasuutan at mukhang mabait at magkunwari na siya yung Lamb of God. Siya yung Lamb of God kasi Santo Papa. Di ba? Si Satanas kapag bababa sa lupa ay mag-disguise siya na sheep. Siya ay wolf in a sheep clothing. Yun, nagsusuot lang siya ng sutana. Tingnan mo, religious, mabait. Diyan tayo na, di ba? Diyan tayo na nalihis ng daan Kasi dito pala tayo naniniwala sa Parang si Ali Camini, akala ni Ali Camini, si Allah yung kanyang Diyos Ipag-interview sa kanya doon sa impyerno, hindi pala si Lucifer pala. Yung video natin, joke lang yun Pero dito ako'y hindi ko mapigilan, sorry na lang sa mga panatik kay Pope Leo XIV. Sorry na lang kung meron naman tayong tinatawag na freedom of expression, pagpapahayag. Ang akin lang talaga ay bakit doon siya kumampi sa terorista. Yun lang, mga kababayan, pag-isipan nyo nga. Kinalaban pa niya si Donald Trump na siyang nag-endorse sa kanya para manalo siya pagka Santo Papa. Kasi walang Amerikano na mananalo sa Santo Papa, lahat European. Yan ang katotohanan. Pero dahil sa Donald Trump yan, pumunta ng Vatican, in-endorse itong Amerikano na Pope, na ngayon ay tinira mismo si Donald Trump na isang Amerikano din at Kristiyano, at doon pumanig sa mga terorista. Hezbollah, Hamas, IRGC. Love niya Love niya yung mga terrorist. Alright, so magpaalam na mga kababayan. Bato-bato sa langit, tamahan, huwag magalit. At maraming salamat sa nag-subscribe. At kung nagustuhan nyo ang ating episode ngayon. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.